Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Ang dating binabantayan na bagyong Wilma ay naging isang low pressure area na lamang at huling namataan ang sentro nito sa karagatan sakop ng Kulasi Antique kanina alas 3 ng madaling araw. Posible pa rin ito maging bagyo muli mga kapuso pagdating nito sa West Philippine Sea habang papalayo sa Pilipinas. Ang LPA patuloy na magdudulot ng makulimlim na papawirin na may pabugso-bugsong ulan at mga thunderstorm sa Mimaropa at Western Visayas. Ang share line ay umakyat na mga kapuso at mas nagpapaulan ito sa Northern at Central Luzon na inaasahan na magpapatuloy ito sa susunod na 3 hanggang 4 na araw. Makulimlim na may pabugso-bugsong ulan, pabugso-bugsong hangin at thunderstorm ang inaasahan sa Cordillera, Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon. Samantala inaasahan din ang surge ng amihan na patuloy na nakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Makulimlim na may mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-aalon at pabugso-bugsong hangin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Cagayan, bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Halos maulap hanggang sa makulimlim, mahangin at may tsansa ng mga saglit na pag-ulan. Diyan naman ho sa Ilocos Region. Ang Easterlies, mga kapusa, muling namamayagpag sa nalalabing bahagi ng bansa. Bantay Panahon. Samantala mga kapuso, ang kanlurang bahagi ng Visayas, Palawan, kasama ang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa LPA. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa localized thunderstorms. Ang Palawan kasama ang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:48 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. At sa iba pang balita mga kapuso, Provincial Emergency Operations Center ibinaba na ho sa blue alert status na dahil sa paghina ng bagyong Wilma. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok!
Ibinaba na sa Blue Alert status ang Provincial Emergency Operations Center matapos sumina at maging low pressure area ang bagyong Wilma. Sa impormasyong binahagi sa Superradyo ni Ginoong Jerry Alili, hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walang naitalang apektado ng sama ng panahon o mga lumikas sa anumang insidente. Patuloy pa rin ang monitoring ng EOC sakaling may biglang pagbabago sa panahon kabilang pagtaas ng tubig dagat o high tide. Matatanda ang simula ng Sabado ay naka-red alert ang EOC upang mapaigting ang paghanda sa bagyong Wilma kung saan nakataas sa Tropical Wind Signal number 1 ang mga bayan sa Northern Palawan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Superradyo Palawan. Dapat totoo. Alas 5:50 na ho ng umaga. Emergency Operations Center ng Puerto Princesa naka-activate pa rin sa kabila na low pressure area na lamang yung pong dating bagyong Wilma. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilma Rabrea. Sa detalye ho ng balita, paso! Nananatili pa rin naka-activate ang Emergency Operation Center o EOC ng lungsod ng Puerto Princesa sa kabila ng pagkaka-downgrade ng dating bagyong Wilma bilang isa na lamang low pressure area. At kay Tony Archel de Rosario, ang City Information Officer ng Puerto Princesa, nasa ilalim pa rin ng Blue Alert status ang EOC ng Puerto Princesa. Sa ngayon, kaugnay nito patuloy pa rin ang gagawing monitoring sa lagay ng panahon at sitwasyon sa Puerto Princesa ng EOC. Ako, si Wilma Rabrea ng GMA Superradyo Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy ho nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Coast Guard Station sa Northern Palawan, inalis na rin ang suspension of sailing. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, paso! Inalis na ng Philippine Coast Guard ang pinapatupad na suspension of sailing sa mga bangka at barko sa iba't ibang munisipyo sa Northern Palawan ngayong bumubuti na ang panahon sa kanilang mga lugar at hindi na apektado ng bagyo. Ayon sa Coast Guard District Palawan, pinapayagan na muli maglayag at pumalaot lalo na sa bayan ng Cuyo, Agutay at Magsaysay. Gayon din sa bayan ng Coron, Linapacan, Busuanga at Culyon. Lifted na rin ang kautusan sa bayan ng Araceli, Dumaran, San Vicente at Rojas. At balik normal na rin ang biyahe ng mga bangka sa El Nido at Taytaya. Gayunpaman, binabalaan pa rin ng mga bangka na mag-ingat sa mga di inaasahang lagay ng panahon at maging mapagmatsyag sa kondisyon ng karagatan habang nasa laot. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Superradyo Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Alas 5:53 na ho ng umaga. Balikan ho natin si Super Wilma Rabrea. Ito pong Department of Labor and Employment o DOLE. Nagpaalala sa mga employer at manggagawa at mga manggagawa sa pribadong sektor sa tamang pasahod ngayong araw na isang special non-working day, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin si Super Wilma Rabrea sa detalye ng balita. Paso! Nagpaalala sa mga employer at maging sa mga manggagawa sa pribadong sektor ang Department of Labor and Employment para sa tamang pasahod ngayong araw na isang special non-working day o ang Feast of the Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary. Ipinatutupad ang no work, no pay sa isang special non-working day maliban na lamang kung ang kumpanya ay may pulisiya o collective bargaining agreement na nagbibigay ng sahod para sa nasabing araw. Samantala, empleyado na magtatrabaho sa special non-working day ay babayaran ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod sa unang 8 oras ng kanyang trabaho. Habang ang empleyado na nag-overtime ay makatatanggap ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita sa nasabing araw. Ako, si Wilma Rabrea ng GMA Superradyo Palawan, dapat totoo. Alas 5:54 na ho ng umaga.
Mga kapuso, kayo ay patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Punta muna natin ang balita mula kay Super Kenneth Calumbres. Magnanakaw huli matapos pong maabutan mismo ng may-ari ng boarding house na kanyang pinasok sa barangay Tinigiban dito sa lungsod. Super Radio Police Report. Detalye ng balitang yan na Super Kenneth Calumbres sa balita. Pasok! Kalaboso ang isang babae matapos umunong magnakaw sa isang boarding house sa Purok 13, Belisitores Division, Barangay Tinigiban, lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa Anti-Crime Task Force, humingi umano sa kanila ng tulong biktima tapos nilang mahuli ang isang babaeng pinaghihinalang nagnakaw sa kanilang tinutuluyan. Kinilala ito sa alias na Mary Jane, 28 anyos at residente ng Barangay Santa Lourdes. Kwento ng biktima na si alias J, pagka-uwi niya ay nagulat na lamang siya nang maabutan niya ang suspect na palabas ng kanilang pinto habang nilalaka ang pinto gamit ang kandado ng kanilang boarding house. Nung halugugin niya ang bag nito, natagpuan ang 2 electric extension wire na kanyang pag-aari. Ilang residente rin umano at sa mga kalapit na bahay ang lumapit at nagreklamo at itinuturo si Mary Jane bilang suspect sa pagnanakaw sa kanilang mga gamit matapos makita sa CCTV at makuha ng litrato. Dinala naman ang suspect sa barangay hall kasama mga complainant at lumabas sa tala na hindi ito unang beses na nasangkot sa pagnanakaw, ngunit hindi natutuloy ang mga reklamo sa kanya dahil hindi na naasikaso ng mga nagrereklamo. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Babae, yung kawatan. Maigi na lang, hindi ho nakaligtas. Nadat na ng may-ari ng boarding house. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin si Super June Vicer Bantaculo, Department of Health. Hinimok ang publiko na maging mapanuri sa mga gamot na binibenta online. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan na Super June, pasok! Hinimok ng Department of Health ang publiko na maging mapanuri sa mga gamot at bakuna na binebenta online o ng hindi otorisadong pasalidad. Ayon sa inilabas sa abiso ng DOH, pinag-iingat ang lahat dahil sa pagdami ng mga binebentang pekeng gamot at iba pang produktong medikal sa merkado. Kaya naman para makasiguro, bantayan ang mga palatandaan na peke, kabilang ang mali sa label o spelling at kakaibang itsura ng packaging, kulang FDA batch lot number, manufacturing at expiration date, kakaibang itsura ng gamot tulad ng hugis, amoy at lasa, walang bisa at walang lisensya ang seller o ang pasilidad para magbenta. Panawagan ng kagawaran na agad ipagbigay alam sa ahensya at itawag sa Food and Drug Administration kung may kahina-hinalang gamot o bakuna at palagiang ikonsulta sa doktor o sa mga health center ang mga gamot na iinumin. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Kita nyo naman gamot, pati spelling, mali. Doon pa lang, di ba? Magduda na ho kayo. At saka pala doon po sa mga mahilig ko sa pulot pokyutan, yung honey. Ano ha? Ingat din ho kayo, marami din hong pike. Lalo na ngayon, ng iba magbenta, konti-container na. Wala naman hong ganon. Lalo na pagpanahon ho ng tag-ulan. Yung pulot, dumarami pag panahon ho ng tag-init. Pero pag tag-ulan, nako, ingat ho kayo. Naglipa na rin ho yung mga piking pulot ngayon. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin si Super Kenneth Calumbres. Kung kanina ho'y nadatnan ho na may-ari ng boarding house, dito naman ho sa San Manuel yung magnanakaw. Kinagat na aso. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Kenneth Calumbres, mga kapuso, sa detalye ng balita. Pasok! Hindi pinalad ang isang lalaki matapos umunong pumasok sa ilang establishmento sa Barangay San Manuel sa lungsod ng Puerto Princesa para magnakaw. Pero nauwi sa aksidente ang tangkang pagnanakaw ng habulin at kagatin siya ng mga aso. Itong bandang alas 2 ng madaling araw ng November 7, kinilala ang suspect sa alias na Angelo na umano'y galing pa na Negros Oriental. Ayon naman sa mga may-ari ng establishmento na itinago sa alias na Mariano,
Rifle at San Manuel ay bumasok ang sospek sa kanilang lugar pati na sa kabilang bahagi na pag-aari ni alias Mariano. Hindi raw inaasahan ng sospek na may mga aso roon kaya't agad itong hinabol at sinapal dahilan para magtamo siya ng sugat sa katawan. Wala namang nawawalang gamit sa loob ng mga establishmento at tanging cellphone at wallet ng sospek ang nakuha mula sa kanya. Dinala naman ito sa barangay hall ng San Manuel upang ipablatter ngunit desidido umano ang mga biktima na magsampa ng formal na reklamo laban sa kanya. Ako si Kenneth Calomulis ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.